Welcome to The Pond, a space to slow down, grab a cup of golden chai, and let's settle into this digital sanctuary. I'm your host, Lotus Child, and today, let's talk about what's blooming. From illustration and branding to streetwear, murals, music, and collaborations with international brands, he's built a career that feels unmistakably his. Many know him through Nick Automatic, a visual artist whose work is instantly recognizable. But beyond bold lines and vibrant characters is someone who built a sustainable creative life through consistency, curiosity, and staying true to his path. Today, we explore what it really takes to create work that lasts. Please welcome. It's an honor to have him here in the studio, Mr. Nicolo Nemor. Hey, Cheers thank you. tayo dyan, sir. Thank you for having me. Yes. Yay, we're here in the pond. Mismo pond natin to. Yes. And yung pond na iuusisa natin ay yung pond ni Sir Oh, Nicolo. Let's do it. So, kamusta ka nga muna ngayon? Ano naman, okay naman. I'm doing really well. Busy din, actually. Then, I'm just enjoying the ride kasi, yun, thankful talaga ako, marami akong projects ngayon, and I get to do the things that I love. Oh my gosh. I would love to do the things that I love to do every day too. Pero before we go into those parang aspects sa buhay mo, can you tell me like more of how this all started? Itong artist trip, journey trip. Actually, this is a very long story. Okay lang, nandito tayo. Oh, sige. Yun. I grew up from Cebu. Then my dad is an architect and my mom was a pharmacist. So malaking influence sa akin yung dad ko. Kasi yung dad ko, yun nga, architect siya. And on the side, he does paintings, watercolor, mga acrylic. Kasi of course, architecture ka na student. Marunong ka talaga mag-drawing. So, nakikita ko siyang mag-work dati, yung mga works niya. So, na-inspire ako dun. Then, yun nga, fast forward, mga like high school days ko. Doon na ako nag-start na mag-listen to metal. Okay. Yung mga ano pa yun, mga Linkin Park, mga Papa Roach. Mga ganun, mga cheese pa sila, queso, cheese pa sila, Greyhounds, mga ganyan. Doon ako nag-start. Kasi, yun nga, mga classmate ko, yun din yung music nila. Kaya nga, parang first year high school ako, medyo early ako noon na naka-listen ng mga ganun na music. So, nadala ko yun sa college. Pumasok ako fine arts ako, major in advertising. Then doon na nagsimula lahat sa college talaga na yun, I studied arts kasi yun, may potential ako na mahilig ako mag-drawing eh. So may time doon na mga third year college ako. I have to stop school because yun, may mga family struggles, mga ganyan. I'm sure may mga ganyan naman talaga. Ate ko, nag-stop siya first year nursing. Oo. Yeah. Yung mga ganyan. So, nag-stop ako third year. Love it. I dropped out of college talaga. Hindi ako nakatapos ng degree ko for advertising. Then of course, ako nung time na yun, parang I listen a lot of metal, punk rock, mga hardcore. So, syempre yung mga lyrics, mga sayings dun na ano ko, parang na brainwash ako sa mga ganun. So, medyo rebellious ako, parang ganyan. So, when I stopped school, I need to do something na kapag wala ako sa school, ayoko magtambay eh. Hindi ako, parang wala sa isip ko na magtambay lang ako. Tapos, ganun.
it was a good thing na naisip ko agad na I need to do something na masustain ko yung sarili ko. I'm not going to school na. Then ano tawag dito? Na ako, parang I don't want to rely on my parents eh. That's what's up. So I started to look for a job. I was 19 by that yung nung time na yon, 19 ako. Then I have this friend na nagtrabaho siya, illustrator siya sa isang company. Same kami. Parang hindi din niya tinapos yung degree niya. Tapos he's working for this company na illustrator siya. So parang nag-usap ako sa kanya na baka pwede ako diyan. Ang ganyan. So nagtry ako mag-submit ng portfolio ko. Clear book pa yun eh kasi mga illustration sa papel nilagay ko doon, tapos presented to the company. And the company was a Korean company in Cebu. Tapos they specialize in making children's books for Korean kids. So na-impress naman sila somehow sa portfolio ko noon dati. So I got the job. So I got the position na illustrator ako ng mga children's books. Pangarap ko yun Pero ano lang talaga, as in I was just lucky na may company pala na nag-exist na ganyan, especially sa Cebu, which is probinsya. So from there, dun ako natuto paano gumamit ng PC, mag-design. Usually ano ka talaga, pen to paper. Pen to paper, tapos nag-attempt akong mag-digital artwork dati sa mga sinaunang Photoshop na version. Mga ganyan. I found a way paano, pero hindi ko pa naintindihan lahat yung mga fundamentals, like yung mga settings, mga DPI, whatever, mga ganyan, mga numbers. Mga ganyan. So dun talaga ako na-train. Drawing cute stuff for little kids. Oh my gosh. Okay. Mga test papers nila, mga animation, parang may mga animation pa, tapos mga books. Then from there, on the side, from there kasi, yung team leader namin, nagbibigay sa amin ng parang 1 hour or 2 hours ba yun in a day na mag-drawing ka kahit anong gusto mo during work. Kasama sa 8 hours. Para siguro pangwala lang sa umay, parang ganyan. So, yung 1 hour na yun, ginamit ko yun para mag-register ako sa mga sites like DeviantArt that day. DeviantArt. Portfolio ng lahat ng artists yun. Diba? Scroll ka para sa inspo. Yung DeviantArt pa yun. Wala pa yung mga Behance, di ba? Mga ganyan, mga Adobe na mga sites na mga ganun. So, nagbuo ako ng portfolio sa Deviant. Then, surprisingly, nung nabuo ko na yung mga personal na mga works ko dun, surprisingly, may nagme-message na sa akin na mga possible clients, parang ganyan. Kasi usually, yung nilalagay ko dun sa DeviantArt, mostly t-shirt designs na mga artworks. Parang nag-imagine lang ako kung anong artwork yung gusto kong gawin, parang let's say zombie, tapos I stick it on a t-shirt, parang mock-up, parang ganyan. Kasi of course, from listening to punk rock, metal, sobrang idol ko of course, idol ng lahat, Travis Barker. Okay. Tapos si Travis Barker kasi may brand siya, yung Famous Stars and Straps, yung lagi niyang sinusuot. So, I always browse sa website nila, parang ganyan. Parang ang ganda nitong design na to. Tapos t-shirt, parang ganyan. So, gumagawa ako ng mga, binubuo ko yung portfolio until umabot yung time na may nag-message sa akin sa Gmail ko. Sabi nila, gusto nila magpa-design ng tour shirt. Tapos, surprisingly, yung banda na yun na
nag-message sa akin is A Day to Remember. Naalala ko pa yun, nasa Grabe email naman, ko, sir. Jeremy Makinon pa yun. Siya mismo. Oh, kasi yun yung time na hindi pa sila sobrang malaki. Yun pa yung mga time na ano yun, yung mga Downfall of Us All na mga kanta. Yung mga ganyan. So, wala akong alam na who's this guy? Parang ganyan. Okay. Tapos, of course, pupunta tayo sa MySpace. Okay, MySpace. MySpace. My scene kid. Doon ka makikinig ng mga mga tracks nila. So I fell in love with the band. I did remember. So I kept listening to it. Then from there, doon na siya nagsimula talaga. Pumutok yung project na yun. So they gave me more stuff to work on. At the same time pala, pinapasa na pala nila ako sa ibang mga bands, ibang mga record labels, parang ganyan na I got this guy who does t-shirt designs, tapos gumagamit kasi ako ng mga neon colors So yun yung parang naging distinct sa design ko noon dati. Then yun napasa-pasa na ako. I have worked with The Devil Wears Prada, Pierce the Veil, Suicide Silence. Grabe naman. Then parang kinuha nila ako sa Ferret Records, Sumerian Records, mga metal naman. Mga record label sa US. Tapos may mga kasi sila, mga roster ng mga banda. So binabatuhan nila ako ng page ng banda, tapos ito yung gusto ng banda na design. So yung portfolio na yun, yung nabuo ko, tapos pumapasok yung mga project na yun, mas kumikita na ako compared sa day job ko. Oh, okay. Tapos it was just, I think, 1 year. 1 year lang yun na pumasok ako sa day job. Tapos nakita ko yung results ko nung after a year nun with all my freelance work. So of course, dumadami na yung mga clients every day. I need to quit the job. I need to focus dito sa work na yan. So yun lang yung experience ko na nakuha 1 year lang sa corporate world of illustration, yung 20 years old. 20 years old. Oh. Then from there, yun, nakuha ko na yung mga clients na mostly mga Vans Warped Tour na mga banda mga Pero ganyan. grabe, bibigat. Ito na yung mga iniidolo na talaga natin. Pero ako, talaga, parang na-shock din ako na, what is this? Parang, kasi, yung mga banda dati, hindi mo din alam sino sila. Parang ganyan. So, ako, nagsubaybay din ako sa kanila. Na parang, okay to, Suicide Silence Parang natripan ko din, parang ganyan. Doon din ako na-expose sa ibang mga bands sa US, parang ganyan. Tapos iba-iba na din yung nakuha kong mga clients. Pero mostly yung mga middleman yung mga agents, like let's say nakakuha ako ng project ni Nicki Minaj. Dati. Gumawa ka ng design for Nicki Minaj. T-shirt through this guy who knows the manager, parang ganyan. So mostly talaga siya, word of mouth na yung portfolio ko. Until yun, parang na-recognize ako dito sa atin na ito yung job ko. So parang wala ganyan. pa, parang people didn't know you nung time na yun? No. Kasi yung time na yun, wala pang Nicotomatic Okay. Mas pumutok pa siya nung nag-Nicotomatic na ako. Kasi, yun nga, paulit-ulit yung ginagawa ko everyday, doing merch stuff for people. So, I thought na, what if gagawa ko ng sarili ko na design, drawing ako ng gusto ko, tapos ilagay ko sa t-shirt, piprint ko. Kasi may mga friends ako nagpiprint ng t-shirt Kasi, yun nga, yung mga friends ko nasa hardcore scene, mga rock scene.
So, syempre, nagpe-print din sila ng merch. Parang ganyan. Nagpatulong ako. So, nagprint ako ng a couple of ilang pieces lang, 20 pieces. Gave it to all my friends. Tapos, let them wear it. Tapos, yun. Parang yun, yung time na yun kasi, yun yung Facebook na walang algorithm. Okay. Na, Recent posts? oh, yung anything you'll post, everyone will see it. Oh, so, dun nila nakikita yung Nicotomatic. Na parang, ano to? Tapos sinusuot namin. Parang ganyan, ganyan. Dumating yung time na ano na, parang naging friends namin sila Chico Sai, sila Urban Dub, na kasi na-recognize nila yung brand eh. Tapos gusto nila magsuot. Okay. So, ano, binigyan ko talaga sila ng mga stuff. Tapos kung pupunta sila sa Cebu, I'll put up a show for them. Yung mga underground shows lang. So, we created somehow parang movement. Yeah, culture. Kasi yun yung kasagsagan ng Vans Warped Tour din eh. Na era eh. Na maraming mga pop punk bands, mga metal. So, yung sa Pilipinas din, malakas din yung rock nun na time. Mga 15 years ago, parang ganyan. So, yun, doon na talaga nagsimula yung Nicotomatic. As in, from my side project, nag-side project pa ako ng Nicotomatic, pero mas lumaki pa yung Nicotomatic kaysa yung daily na ginagawa ko, which is, yun yung reason bakit nag-quit ako sa day job ko. So, yung side project ko na Nicotomatic, yun na naman yung naging main. Tapos nabaliktad naman. So, I do merch naman on the side for other brands. Other brands, mga ganyan. Top 3 like brands you worked with na ginawan mo ng merch. Meron ka bang favorites? Favorites, favorite ko is Devil Wears Prada eh. Okay. The Devil Wears Prada eh. Kasi parang nakasampu siguro ako doon. Dami. Oo, 10. Then yung kausap ko kasi doon si Mike Ranica talaga, yung vocalist ng Devil Wears Prada. Tapos nagkamit kami sa tour nila sa Kuala Lumpur. Tapos mabait siya. Okay. Tapos to the point na nagkita kami sa show nila, tapos kinabukasan nagkita kami somewhere sa mall, tinawag niya talaga ako. So parang wow. So Grabe yun. So one of the most down to earth na people na naka-work ko is yan, the Devil Wears Prada. Then the next one siguro is I have this friend sa Australia na curator siya ng mga galleries, mga IP na mga shows sa Australia. Siya yung tagabigay sa akin ng mga projects din with Disney. I have worked with Toy Story, Ninja Turtles, mostly mga big IPs na mga shows sa Melbourne. So, ano ginagawa mo for them? Ano kasi, for example, may 40th anniversary si Ninja Turtles. Mag-put up sila ng exhibition sa Melbourne, sa parang may mall dun. Maggagawa talaga sila ng activation. Then, that guy, si Eddie Zamet, he's from Australia. He picks all the artists around the world kung sino yung sasama sa show. And he always picks me on every big show that he has. So, ako din, thankful din ako kasi those are brands that you dream about, diba? Yeah. Na hopefully you could work with, and through Eddie na naging real siya para sa akin. So, yun yung mga isa sa mga paborito ko. And yung upcoming din. Okay. Finally, Yeah. I have worked with New Era Philippines. It's their 11th year anniversary. So they picked
for artists here in the Philippines na to collaborate with a product line, mga caps, mga shirt, mga accessories. Tapos yung experience ko naman working with New Era is really really good kasi you have the full creative control na So yung hat nila, like anything you want on it. yes, Yeah. yes. Kung ano yung nabuo ko na artwork nun for the collab, they didn't question it, they didn't criticize it, as in, they let the artist just go with whatever they want to do, which is, that's what we want Oh, as an ultimate artist. dream. Kasi, of course, kami na mga klase na artist, may mga style kami na nilalagay lagi sa mga works namin na parang maka-project na this is Nicolo's work, parang ganyan. So hindi sila masyadong corporate through with us. So and very generous, very sila kanang they take care of us during the whole process. So yun, New Era. Ano yun, like, habang nandun kayong apat na artist, gumagawa kayo ng art with the hat? Or parang nagdi-design muna kayo, tapos isa-submit nyo sa kanila? Ano kasi siya, of course, kami mga artists, super busy kami with each of us Projects. na mga works, 'di ba? So, online lang kami nag-uusap, tapos there are days na nagagather kami sa sa New Era na office to do the marketing materials, parang ganyan. And yun, very friendly sila. Very welcoming sila, lalo na sa kapag artist ka, they get it, you know. So they get it na paano yung mga artist mag-express. Gumawa sila sa sarili nilang craft. They respect it. So yun. Abangan nyo yun, guys. New Era. Coming out on Actually, it's Out coming na. out on July 14. July 14. Yes. Uy! Okay. Mga na, titignan ko yan. Oh. Social media, guys, like automatic. Okay. So, nag-usap na tayo about kung paano nabuo si Nick Automatic. Pero gusto ko talaga mag-dive into it a little later. Gusto ko rin malaman yung mindset mo growing up. Like, ano yung mga pinipaint ng dad mo na sobrang na-inspire ka to draw every day? Dati, nung bata pa ako, may nakikita akong mga artworks doon na portrait ng mom ko. Wow. Oh, Okay. tapos may mga paintings siya, horse paintings. Pang mayaman na pamilya yun, di ba? Pag may Mga mga horse, horse. ka. Oo. So, I don't know, baka he's fond of doing parang scenic na mga subjects, like mga horse na nag tumatakbo, parang ganyan. Basta usually ang daming horse na mga paintings tsaka mga books Okay. na nakikita ko. So from there, dun ko nakikita na ganito pala yung i-drawing kasi may mga instructions paano i-drawing yung May horse. ganun, may ganun book kayo. Yung kapag pupunta ka sa fully booked, 'di ba? Tapos pupunta ka sa art na section, nandun yung mga drawing guides, mga how to sa libro pa So nakikita ko 'yon nung bata pa ako. So ganun din yung dinodrawing ko, mga horse, tapos mga Superman, mga Rambo. Okay, No, mga I think as far as I remember, I joined Nido na Wow. na poster making contest. Tapos grade 1 pa yata ako nun or grade 2, something like that. Then I won third place. Wow! Third place. Anong tinawag mo sa nido? Ano yun? Superman yun Superman tsaka may mga helicopters So, I don't know. Yun yung pinaka-vivid na memory ko kung when ako nag-start mag-drawing. Then, yun, sa classroom namin, ako talaga yung nagde-drawing ng mga Dragon Ball, Okay. mga Ghost Fighter.
Tapos tinatatuan ko yung mga classmate ko. Ballpen. Ballpen, mga pentel pen, mga ganyan. Yung mga armchair, dinodrawingan ko. Yung mga notebook, yung likod ng notebook, yung mga ganyan. So ako yung classmate nyo na mahilig mag-drawing. Okay, Tapos so hindi nakikinig sa teacher, pang ganyan. never ka tumigil from the day you started. Hindi ko napansin kung kailan ako tumigil ha. Pero yan yung sabi ng mga parents ko talaga na lagi ako nagde-drawing. Tapos yun din yung complain ng teacher ko. Kung ipapatawag yung parents ko, parang ganyan na, lagi yan siya nagde-drawing, hindi siya nakikinig daw. Kasi frankly speaking, hindi ako magaling sa academics eh. Pero, I don't know, kung pagawin mo ako ng arts and crafts, magawa ko. So yun, parang, yun yung mga, yun lang yung memory ko nun, nung bata pa ako. So paano bakit fine arts? Paano siya naging discipline? Parang syempre papasok ka sa school, may mga certain rules na gusto nilang mag-follow ka. Nag-follow ka, naging madali lang ba yun sa or parang ayaw mo, hindi mo siya trip? I think kailangan mo siya i-follow kasi yung teach nila kasi doon is fundamentals eh. Pero later on ko na siya na-realize talaga na mahalaga pala yun. Yung hindi ko pinapasukan ng mga subject, yung mga ganyan, yung mga history of arts, why do I need to know this? Yung mga ganyan. Tapos later on, naigets ko na bakit importante ang Venus of whatever, mga ganyan, yung mga sculptures ng mga prehistoric times, mga ganyan, na nag-apply pala sila ng fundamentals din para magawa yun. So, nagigets ko through time na before anything else, at least alam mo yung fundamentals man lang. Para in time na kung gagawa ka ng something, medyo somehow alam mo yung ginagawa mo, yung mga ganyan. Like may science din siya of Yeah. art. Kasi ang daming kailangan mo i-consider eh. As in, kung sa drawing, kailangan mo i-consider yung lighting, yung shadow, yung geometry, yung paano ka mag-stroke sa materials, paano gagamitin yung gouache, yung oil, yung acrylic, yung lahat ng medium, kailangan alam mo paano siya gagamitin kasi iba-iba siya eh. Tapos, yun, abide with the principles, yung parang science. Abide with the principles. Yes. Science nila. Then, yung outcome is, buo talaga siya kasi in-applyan mo ng mga fundamentals eh. Importante talaga yan. Hindi lang siya yung parang mag-drawing ka lang dyan tapos yun na eh. Parang kailangan mo pa rin siya pag-isipan. Parang ganyan. It's okay to doodle kasi doodling is like looking for your yung looking for ideas eh. So pwede ka lang mag-scribble pero when it comes to a piece, kasi yung piece importante yan sa amin. Yung piece yun na yung parang thesis mo or final project mo. Syempre lahat ng mga para ka nag-rehearse eh sa process mo na dapat ito yung final na output eh. So kailangan pag-isipan mo talaga. Kailangan pag-isipan mo yung paano mo i-apply para hindi masira or parang those things, fundamentals. So, nung binubuo mo si Nick Automatic, like, yung fundamentals or things na naaral mo in the past, nilagay mo siya doon. Paano mo siya like nabuo? Yung concept, yung visual, ewan ko, kung ano itsura niya. Talking about Nick Automatic kasi, as you can see, yung mga graphics namin is bold, colorful, flat, parang ganyan. Kasi I am a fan of Cartoon Network, Uy, Nickelodeon. ano yung favorite? Wait lang, ano mga favorite mong cartoons? Ren and Stimpy. Uy! Rocko's Modern Life. Modern Life, yeah. Yun, mga Courage the Cowardly Dog, yung mga ganyan. Mostly spam ko kasi
mas gusto ko yung Spam ko dati, like, yun, Ren and Stimpy, kasi medyo gritty siya eh, yung makita mo yung mga boogers and mga pimples. Gusto ko yung something realistically funny in a cartoon. So yun, kinuha ko yung element of cartoon. So, para ka kasing nagluluto eh. So sa Nicotomatic kasi, kinuha ko yung element of cartoons. Kinuha ko yung luminous na mga colors. Kasi yung luminous na colors are the hardest colors na gamitin mo in an artwork. Kasi sobrang vibrant niya. Paano mo siya ibalanse? Na hindi masakit tignan sa mata yung isang artwork. So, doon na papasok yung mga fundamentals na contrast. Mga ganyan. Dapat may contrast, parang ganyan. So, ikaw yung magbabalanse niyan. So, that's why you need fundamentals eh. So, yun. Pinasok ko yung cartoons na element ko. Sa music side naman, I listen to a lot of metal, punk rock. So, yung mga skulls and mga zombies and mga monsters doon na nakikita nyo sa mga album covers, nilagay ko doon sa Nicotomatic. Tapos, nilagyan ko din ng yung a little bit of grit na ng hardcore punk rock. So, that's why gumagawa ako ng mga black na t-shirt tapos mono lang minsan. So, different influences, nimix ko siya to create this recipe, parang ganyan. Tapos, that recipe, kailangan ko siya ma-expand into para kang kung milk tea yung binibenta mo, dapat may may wintermelon. yung mga different flavors, mga wintermelon, mga peach oolong, whatever, mga ganyan. So, ganun din sa Nicotomatic. So, I made a couple of like medyo edgy stuff. I released some of very vibrant stuff. Ganyan. Nimimix ko kasi yun yung nasa era nun eh. If you remember, like let's say Bring Me the Horizon, Drop Dead, they wear big prints with blood, with sharks and all those cats na may mga brain na nag-explode. Yes. Oo nga pala. Doon ko nakuha yun. Okay. So, wala kasing gumawa niyan eh. Dito eh. So, what if ako yung gagawa nun? So, in-infuse ko yun sa formula ko, and that what makes Nicotomatic today. Yun. Saan galing yung name na Nicotomatic? It's really stupid kasi yun, nung nag-illustrator pa ako sa children's books, doon ko siya na-concept eh, na I have this favorite brand dati na Johnny Cupcakes. Okay, yes. So, he used his name eh. So pwede pala yun. So, tinry ko na lagyan ko ng name ko. Tapos, maghanap ako ng word. Naghanap lang talaga ako ng word na to rhyme with it. So, it's really stupid. So, automatic. Yung lumabas sa utak ko noong time na yun. So, yun, parang pumikit lang ako. I'll use this one. It's the name. Oh, this is the name. Alright, let's go. And nung time na yon, nabubuhay na yung logo mo. Nauna Yeah, siya. at the same time, yeah. Kasi yun, roots ko cartoons eh. I'm a children's books illustrator eh. Tapos I was a kid during that time, so and I was happy din eh. During that time kasi eventually in a short time nahanap ko din yung gusto kong gawin eh. So parang reflection lang siya nung time na yun yung logo. So that's why I made this one, the Happy Kid. Happy Kid. Yeah. So ilang taon ka nung nung pinuput up mo na si Nicotomatic nun? I think nasa 21 na ako eh. Wow, okay. I spent 1 year designing for musical artist, parang ganyan. Tapos after 1 year din doon na ako nagtry na what if gagawa ko ng sarili ko, which is Nicotomatic. So 21 years old, wala pa akong alam sa real world. So, nung nakikita mo na may naalala mo pa ba like yung first time nakita ka ng random na tao
nasuot yung merch mo sa labas. Oo naman. Like, kamusta? Oh. Kamusta yung feeling na yun? At first, awkward siya eh. Awkward siya kasi Oh. nahihiya ako kasi may mga tao na nagsusuot pero hindi nila alam. And I was not looking forward na parang i-approach din ako na, hey, t-shirt mo to, parang ganyan. As in, it felt good for me din na parang seeing someone wearing my stuff na parang, so pwede na talaga pala na mag-release or maglabas ka lang ng locally made mo na craft tapos suotin ng ibang tao. Kasi dati yung mga brands dati, nandun na yung tribal, Dickies, mga ganun yung mga brands eh. Tapos walang masyadong local eh. May mga skate brands pero hindi siya yung katulad ng Nicotomatic kung paano pumutok yung Nicotomatic eh. Yun nga Ako, eh. surprised din ako nun. Surprised din ako. Talagang, Oo. paano mo nalaman na, okay, putok na yung ano ko? Yung paniderya mo. Ano siya eh, nung nag-start kasi ako, ano lang eh, parang meet up lang yun eh. Nagdala lang ako ng mga bag, tapos meet up sa gig, tapos bigay yung t-shirt, order lang, text, parang ganyan. Tapos until the point na parang kailangan ako ng shop. Ganun. So, I put up a shop, another year later. 1 year later. Oh, may nahanap lang kami na parang spot doon sa Cebu, sa downtown na parang the size of yung Lotto Okay. na outlet. Yes. Oh, yung maliit lang kasi pinaparenta sa amin ng 5K lang eh. Okay, nice. Oh, sige. Oo. Game lang. Kasi downtown eh, sa Cebu. So, doon, naglagay na ako ng mga shop doon. Then, nung nag-opening ako sa shop, kasi of course, it took time to build eh. Parang ganyan. Siyempre, nagpakita na ako sa mga design na ano yung i-drop sa shop, parang ganyan. Nung unang open talaga ng store na yun, na-surprise ako kasi pinilahan siya from 6 a.m. Anong oras yung open nyo? 10 yung open namin. Pero may pila na siya. Oo. So pagdating namin, bakit ang haba na ng pila? Tapos yung t-shirt na produce namin, 30 pieces lang, 20 pieces lang, tapos 3 design lang. Yung parang wala talaga akong alam kasi I didn't grow up as a businessman. My parents aren't business people. Wala akong training sa business. So, na-shock ako na bakit ang daming tao. So, yung ginawa namin, pag open namin sa shop, dumagsa talaga yung tao. And this is Cebu alone pa talaga siya. Sobrang haba ng pila, umabot siya ng 12 ng gabi. So, yung ginawa namin, nag-release kami nung morning, tapos tumawag na talaga kami sa supplier na kailangan na kayo mag-produce, antayin namin, mag-deliver kayo today. So, yung mga friends namin na nasa print shop, pumunta sila sa market, bumili sila ng t-shirt, printa nila, tapos deliver nila whatever they can. Para maubos lang yung pila. And hindi naubos yung pila. So, yung nangyari doon, for 1 year, magbubukas kami sa store ng in a week magbubukas kami ng 2 times lang. Tapos the rest of the days close na siya kasi wala kaming stock eh. My gosh. Laging naubos, as in laging nasa-sold out kasi yung iba pinebenta nila sa probinsya or sa nagre-resell, parang ganun. So doon na talaga ako nakagets na shit, this is a legit business na talaga. Kasi nung may time na pinuntahan talaga ako ng Vice Mayor ng Cebu. Kasi sa sobrang daming tao sa street na yun, anong meron dito? Parang ganun. Bakit natatraffic yung street na to? Parang ganyan. Tapos bakit parang may rally? Parang ganyan. May rally kasi sa dami ng tao na nag-aantay sa shirt nyo. So, dun ko na-realize na all these people, I need to supply them. So yun, parang dun ako naka-think na kailangan ako ng
mga people na to help me with this kasi business na siya eh. Parang hindi siya yung parang from paper to ano lang eh, t-shirt na ginawa ko lang. Tapos everyone loves it. Ang galing ng market. Ano yung marketing mo nun? Parang marketing genius ka na tipong, what happened? You know what's the Oh. secret? Ah, No algorithms. Dag. Yun, walang algorithm yun dati, di ba? Nung unang labas ng Facebook. Mm. So, malaking edge talaga yun. Mm. As in, golden age yun on anything na pwede mong gawin. Kasi walang algorithm eh. Kung pag-post mo ng umaga, makikita ng tao yan hanggang gabi. Siguro sila. Grabe Nandun ka yan. siguro mag-post din nung time na yun. Medyo alam ko na paano mag-post Okay. sa Facebook. Kasi tinitignan ko din yung mga artist na tinatrabahuan ko kung paano sila mag-promote eh. Okay. Like let's say may bagong album sila, they have this new tour, North American tour. So advertise nila picture tapos captions parang ganyan. Parang nai-gets ko lang kasi wala pang social media manager dati eh. Okay, Yung sorry. parang so how am I going to do this? So inaral ko lang talaga yung parang nag-observe lang talaga ako sa movement ng mga tao, mga entities. Based on experience, yun. Grabe. Yeah. Na-apply mo siya kaagad. Did it feel different na mag-e-expand ka to Manila? How was that process like? Kasi yung brand mo nagiging staple na sa Philippine scene in terms of clothing eh. Nung naka-decide na talaga ako mag-Manila is nung lagi na kaming naka-receive ng orders. Tapos, based on data namin lahat, mostly Luzon na, yung mga buyers. Tapos, may mga taga Manila or whatever na places sila galing, pumupunta sa store. Tapos, lagi silang nagsabi na dapat may store na kayo sa mga ganyan. So, doon na ako na-expose din sa music scene kasi altogether, sinusuot na ng Chico, sinusuot na ng Dub. Sila din yung parang catalyst sa akin na you should be here sa Manila and do that art form here in Manila. It took me a while before ako nag-decide na mag-transfer dito kasi the first time na pumunta ako ng Manila, parang nabisihan ako eh. Yung parang sobrang traffic, sobrang gulo, sobrang laki ng mga building. So, hindi ko ma-imagine kung paano ako makasurvive dito sa Manila. Which is, sa Cebu is more beach, mountain, relax lang, parang ganyan. Walang Makati vibes, walang BGC vibes na nagmamadali yung mga tao. Yung wala talaga yan eh. So, am I prepared to do that? Parang it took me a while. 2 years, I think, before ako nag-Manila. Pero what made you parang decide na kailangan na talaga akong magtayo ng shop here? Yun nga, dumadami na talaga yung orders Okay, di na kinakaya talaga. sa Manila. Okay. Then, there was one time na nag-pop up ako Okay. to test the waters. Nag-collab kami ni Gnarly. That was 2011, 12. Parang nakalimutan ko na. Parang nabasa ko somewhere like tinulungan mo si Gnarly or sinabi ni Gnarly na without you, hindi sila magiging clothing din. Yeah, kasi yung story nun, si Gnarly, reseller siya ng mga Nike SB nung time na yun. Wala pa siyang clothing nun eh. Tapos, yung mga Nike SB niya na mga stocks, nilalagay niya sa Cebu. May nilalagay siya ng mga stuff doon. Then, yun, tropa kami. Tapos, nagkaayaan kami na mag-pop up tayo sa Manila. Okay. Kasi may friends siya sa Makati, yung unschooled dati. Parang streetwear na store, local store. Then, nag-pop up kami doon, nag-collab kami, we made a few shirts. Then, pag-pop up namin, surprisingly, may pila na naman.
Inaabangan Tapos, lang. ang daming tao. Tapos, this is Makati. And I wasn't expecting this. So, na-shock din si Narly. Na-shock din yung store kung saan kami nag-pop up. Doon na nagsimula lahat. As in, kung nakita nilang pinilahan yung shop ko sa Cebu, then, pinilahan na naman ako sa pop-up namin sa Manila. So, I think, goods na siguro kung I'll stay a little bit longer here and yun, parang gusto ko siyang lagyan ng flag dito ng Nicotomatic na sige nga, I'll explore my opportunities here. Mm. Then dun, parang malaking tulong din sa akin yung Sonic Boom. Sila Spot Alex Lim. Kasi pinapop up nila din ako. And they helped me with Threadfest. Threadfest. Oh. So, yun, isang factor yun na gumawa ka na ng store dito. So, yun, parang nag-store si Sonic Boom, which is built by Sonic sa Eastwood. Nag-carry siya ng Nicotomatic doon. Nag-co-sign kayo. Tapos, binibenta niya ng mahal. As in, times 2 siguro sa presyo, pero bakit naubos pa rin? Okay. So, dun na ako nakaisip na what if gagawa na talaga ako ng store. Pero, that was my biggest mistake. Oh my gosh. Yes. That was my biggest mistake kasi, yun nga, nasa 20s ka pa, emotional ka So, sa mga decision mo. Tapos, may mga decision ako na mga mali. So, I sign up with... Can I say this? Go. Oh, go. Or go, hindi go. na... I signed go, up... willing. Oh, I if signed you're up willing. with a deal with a mall. Okay. A mall brand here. And, yun, parang... I'm not really good at reading papers nung time na yun. Kasi, of course, 23 years old ka nung time na yun. Tapos, bibigyan ka ng kontrata na 10 pages. Maintindihan mo kaya yun lahat. Yung ganyan. So, yung nakikita ko lang ito, yung maging rent mo, ito yung mga gastos mo, ganyan. Hindi ko tinignan yung mga miscellaneous, yung mga percent kung magkano yung kuha nila, parang ganyan. So, I overlooked everything. It was good from the start. I opened a store in that mall. Diretso talaga ako sa isang boutique. Okay. Nag-boutique talaga ako. So, yun, napaggastos ako ng malaki para ako nagpagawa ng isang bahay sa paggawa lang ng store sa mall. So, without thinking, ang laki pala ng overhead kapag mag-mall ka. So, na-exhaust ako noon, time na yun. And it ran only for 1 year. Then, I closed it. And after I closed it, I lost all my money from the start. Yung nag-start ako na mag-Nicotomatic. Everything went down the drain. Yun nga, yung lesson learned ko dun is kailangan mo talaga basahin yung kontrata. papers. So, yun, I decided to, kahit 30K na lang yung naiwan sa pocket ko, I decided to open another store. Oh my gosh. Grabe. Pero mas maliit na. Okay. Na kontrolado ko. And from there, I tried to bounce back. It took me 4 years this time to bounce back everything. Kasi nung nandun ako sa mall, na-exhaust ko din yung hype Na-exhaust ko yung excitement kasi nasa mall ka na One of my biggest mistakes. Yun, so it destroyed me and yun, parang it made me realize a couple of things. Ano yun, sir? Yun, parang you shouldn't be too emotional when you decide on something. Kailangan marunong ka in terms of calculated risk. Na-learn ko lang yan recently yung term na yan. Tapos, yun, parang medyo risky kasi ako gumagawa ng yung Mga desisyon? mga shit ko, medyo risky yung ginagawa ko pero kasi na-vision ko na yung outcome
Pero hindi ko lang nakikita yung mga hurdles in between. So, yun pala dapat. Kailangan kalkulado ka lahat. So, ngayon medyo kalkulado na ako. Okay. Na-tame na ako. So, knowing what you know now, paano yung recovery period ng nung time na yun after? Ano lang din, yun, parang it took me like 4 years to recover. Release lang ng release. Tapos, doon na nagkikick in yung mga burnout. Yung parang napapagod ako mag-design ng Nicotomatic. Tapos, parang repetitive na siya. Tapos, parang medyo guilty din ako kasi napunta ako sa situation na yun. Kasi parang hindi ako naging ingat. Parang ganyan. So, ngayon, na siya. Mas maingat na. Sir, grabe yon. Ngayon ko lang nalaman kasi it always in my eyes, like, grabe yung Nick Automatic and the parang culture it holds. Lalo na sa scene. Kasi for me, nung nagsisimula ako magbanda, parang siyang hand in hand. Clothing and and music. Tapos yung on school nga, ito yung mga walang bawal. Sino pa nun? Si Venom pa nun. And everything parang was rising. So, ngayon, anong na masasabi mo like with your experience from Nick Automatic? How are you still continuing that legacy? Lalo na may mga burnouts ka na nararamdaman. How do you balance that? Kasi there's a lot of brands, not only local, foreign din na mga brands na may time na sobrang lakas nila pero bigla silang nawala. Tapos para sa akin kasi, yung mga brands na yun, dati na nilook up ko tapos nawala. Parang, para sa akin, mga legacy brands yun para sa akin eh. Sila yung mga reference ko eh. Sila yung nag-inspire sa akin tapos nawala sila. I don't want to happen that to Nick Automatic. So, gusto ko siya na ipatuloy talaga hanggat sa kaya ko na nandyan pa rin siya. Kaya nga, there's one big rule na lagi kong ini-embody eh, which is consistency. Yun. Kasi everyone that has been really consistent sa the same craft na ginagawa nila 10 years ago, tapos looking at them today, some of them may progress na eh, or they reached what they wanted because they're just being consistent, and being consistent is being authentic to yourself eh. Love that. So, ganun siguro. So, yun yung ayaw ko mangyari sa Nick Automatic. Siya eh, parang marami na din akong na-meet na mga buyers, mga customers na nag-express sa akin na doon talaga sila nagsimula. Sa mga streetwear na sinusuot nila ngayon, part yung Nick Automatic nun sa step nila kung saan sila ngayon. So, ako din naisip ko na kung part ako sa story sa isang individual, I need to continue the story. Ganon para sa mga next generation, mga ganyan. So, maging consistent lang talaga. Okay. So gusto ko later, let's dive into your different mediums ng aside from Nick Automatic. Pero kanina pinag-uusapan natin yung streetwear and music, and I know na drummer ka. You're a musician. So, parang ayaw mo. Pero, okay. So, paano ka nag-transition from someone who has their own clothing merch into someone ngayon na nagbabanda? And ilang taon ka pala nag-start nun? Sabay-sabay lang actually. Sabay-sabay. Sa Nick Automatic. So, nung nagbanda ko, of course, na-mention ko sa inyo na I'm surrounded with the underground scene din sa Cebu pa lang. Yun nga, may mga tropa na, gawa tayo ng banda. Tapos ganyan. Tapos ako din, yung, di ba, may knowledge din ako sa mga foreign na mga banda dahil sa trabaho ko. Yun, ako yung taga-feed ng mga kabanda ko na, check this out. Sound trip mo to. Ano yung music source nun? MySpace lahat. MySpace, Wow, okay. Pure Volume, Uy.
Ikaw una Bandcamp. nakinig Paramore eh. Before anything Oh, else sa diba? volume mo. So yun yung mga outlets dati, torrent, limeware. So yun, ako yung taga-feed nila ng mga artist, tapos doon kami naka-discover ng mga Suicide Silence, mga Chelsea Green, mga ganyan. Deathcore Then yun, I metal. played deathcore with my friends. Yeah. Energy. Oh, so yun, sinabay ko yung Nicotomatic tsaka deathcore na band, which is Campbell. I played with Campbell before. So yun, parang at the same time kasi may mga features din ako sa mga pulp magazine, mga ganyan, mga interviews. Wow. So I get to know the people din behind the music scene. So of course, at the same time magpi-pitch ka din sa band mo na, "Sir, you should check this out. We play evil music." Parang ganyan. Tapos, yun, mga una doon sila Joey Dizon, sila Eric Perlas, Tower of Doom. Yung mga unang naniniwala sa amin dati. So, yun, nakascore kami ng mga gigs sa SummerSlam, Pulp SummerSlam dati, 2010. And, yun, yung music scene, malaking tulong talaga siya sa Nicotomatic din kasi, yun, di ba? Bring Me the Horizon, Drop Dead, nasa music scene. Tapos, Drop Dead, yung brand ni Oli Oli. Sykes, yung mga ganyan. So, I'm trying to replicate the same thing with them. Like, for example, Johnny Cupcakes. Johnny Cupcakes plays with a hardcore band eh. Hindi ko alam yun. Tapos, Johnny Cupcakes makes these cute t-shirts eh, with cupcakes and pastries eh. It's skulls. But, he plays with a hardcore band. So, naisip ko, pwede ko to gawin. Nicotomatic is all cute and stuff. Then I play in a super evil band. So, na-pull off ko yun. And we got a couple of friends who wore the shirts. Parang ganyan. So, extra, marketing stuff din. Pero aware ka na ginagawa mo siya for marketing? Or gusto mo lang like ipasuot sa friends mo yung merch Hindi mo? ako aware nung marketing. Yeah, yung parang Oo. strategy tayo dito. Kasi wala pa rin akong sense of business nung time na yun. So, kung may extra pera lang ako, magtabi lang ako, this is for the shop. Yung parang basic lang. Basic na business na, nakaipon ako ng ganitong pera. This is for the shop, this is for the supplies. Ganyan. Wala akong, I need a marketing department. I Yeah. need a department. Wala akong ganun. So, hindi ko siya naisip during my musical journey. So, I'm really thankful with my friends actually na they came to support what I did sa t-shirts din, mga ganyan, mga clothing. So, ang galing ng mga transition mo. Tapos now, you're also transitioning to creating murals. So, paano naging like ibang medium na? Actually, yung real story dyan is 3 years ago lang talaga ako nakabalik sa roots ko sa art. Like painting, doing physical stuff like mga art prints, wall art, toys. Kasi parang first priority ko kasi si Nicotomatic eh. Kasi kailangan ko siya i-stabilize now that I have a daughter, a family. Kailangan siya i-stabilize before ako gumawa ng something else. Parang lock-in talaga ako na kailangan walang problema. And this will run for another 5 to 10 years pa. So, yun, in-stabilize ko siya. Nung medyo komportable na ako, okay na lahat, medyo naka-feel na ako na parang nag-free up yung time ko. And, yun, parang nag-start lang ako sa bedroom na, sige nga, balik nga ako sa painting. Kasi parang, hindi na ako marunong eh. Hindi ko na alam yung mga paints, yung mga tools, parang, kailangan ako ng refresher. Sobrang nasanay ka sa digital. Digital kasi madali eh. As in, mag-procreate ka lang or mag-photoshop ka ngayon. Pwede mo lang i-type AI, ganun eh. So, parang gusto kong bumalik sa roots.
Gusto ko ma-feel na yung artwork ko, ginagawa ko siya slowly. Kasi sa digital, matapos mo lang 1 hour eh. Isang Ganun ka artwork. nakabilis. Ganun ka Oo. nakabilis. Dati nung nag-start pa ako sa Nicotomatic, 8 designs in 1 day. Ganyan ako ka-hungry. Wow. Basta may pagkain lang sa table, yung mag-order lang kami. Order tayo ng Jollibee, damihan mo. 2 meal. Basta kain, drawing lang eh. Ganun. Tapos music, ganyan. With Ta- murals. Ano din kasi, big factor din sila Force Field actually. Force Field Art Space, sila Egg, sila Distort. Kasi nung nakita nila na parang nagpipaint ako, parang sila yung nag-encourage din sa akin na patuloy mo yan bro. Tapos why not join shows, galleries, gallery shows. So ako din, why not? Sige, kahit group show, join ako. Nag-join ako and from there, my first artwork with Force Field na nabenta. So yung feeling na, wow, nabenta. Tapos bago lang akong bumalik sa roots ko, parang ganyan. So ever since that day, tuloy-tuloy na kasi parang therapy ko na din eh. From like 16 years of doing Nicotomatic repetitively, wala na akong ibang ginawa sa bandang huli recently. So yun, parang gusto ko mag-art talaga. Gusto ko bumalik sa kung saan ako magaling. Parang ganun. So yun, nagpe-paint na ako, then na-expose ako sa graffiti na scene. Then I came to love it kasi nawe-welcome na din ako sa mga galleries dito sa Manila. May kaka-release ka lang, di ba, yung mga cards? Oh, ang cute din nun eh. Ano din eh. Actually, isa sa mga collectors Yun. ng mga artworks ko yung nagbigay ng idea nun eh, na parang gusto ako magpa-commission sa'yo pero maliit. Okay. 10 by 10 cm lang. Tapos na-picture ko, cm? Na canvas. So yun, sinearch ko. And that time, kasi nandun ako sa Japan. Kasi family trip. Tapos, naghanap ako ng materials doon kasi maganda yung mga materials sa Japan. So I found that one, yung 10 by 10 cm na canvas. Bumili ako ng marami. Okay, galing pala yun. Bumili ako ng marami tapos ginawan ko siya yung isa tapos gumawa ako ng mga extra. Tapos pag-post ko in 1 day lahat nagdi-DM Ubus na. na sold out. So Ang ganda kasi I was mga just yun. doing it for fun actually. So yun, parang na-amaze na naman ako ngayon. Parang na-fired up na naman ako ngayon na genuinely people pala love my art. Parang ganyan. So yun, mas nag-focus na ako ngayon sa mga gallery shows, mga graffiti works din. Yun, mga paintings, medyo malaki-laki na yung mga paintings na ginagawa ko. I'll be having my solo show na din later this year, sa November. Tell us more about your solo show. Ano yung parang future, yung mga pwede namin abangan na pwede mo ring i-share. Siyempre, wag mong i-release yung... Siyempre, para ma-excite lang kami. Solo show, my solo show, it hasn't been finalized yet. Pero we're trying to finalize it. Pero it's gonna be in Village Art Gallery sa Alabang Town Center. And yun, nag-struggle pa kasi ako ngayon kasi yung buong collection is like composed of 14 pieces eh. So I need to paint 14 canvases with different sizes. Tapos lahat niyan naka-theme. Lahat yan, it will tell a story. So yun yung bagong mga challenges ko ngayon na how can I tell a story with a set of artworks. Kasi hindi ko yan ginagawa sa Nicotomatic eh. As in, sa design ng Nicotomatic, gagawa lang ako ng mga random shit na pumapasok lang sa utak ko eh. So ngayon, medyo yung approach is professional na talaga. You think as an artist na talaga kung paano ka makakonect sa audience through your painting. So it's still in the works, but it's gonna be my first solo show, so I have to do it
really good. So, there's a lot of planning involved ngayon, so I can't say a lot. Okay. Uh, So, do you consider parang itong painting mo and the other mediums that you've done, pang solo mo na to? Parang pang sayo na ba talaga to? Or is it something pa rin na you consider the audience while painting? para sa akin, yung show na to is like introducing Nicotomatic to the next level eh. Woo! Parang not level siguro, next dimension. Kasi Nicotomatic was born through prints. Now, it will become an art piece eh. It will become something na ilagay sa canvas. Something that people are collecting eh. Something na they can resonate. Kasi ang painting, syempre, ilalagay yan sa favorite places nila na man cave or something, parang mga ganyan na dun sila maging komportable. So, ganun yung transformation in Nicotomatic on how I can communicate with them visually through paintings, through wall art, parang mga ganyan. So, Lord, sana yumaman po ako ng sobrang dami para makabili ng isang piece ni Sir Nico in the future. Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. Baka magkaroon ako ng man cave na nandun yung mga painting ni Sir Nico. Oh. Pero legit, kasi parang gets ko yung impact ng shirts, di ba? It's a culture na you carry. Pero yung impact rin of having someone's personal painting in your house, iba din siya eh. Oh, it's a different siya na, yun nga, para kung pumasok na ibang dimension, tapos ang treatment ng mga collectors, mga nag-appreciate ng mga art is iba yung ano nila eh, parang iba sila mag-think din eh with the art pieces. So I need to parang ano din eh, parang yun nga, challenge siya na paano ko sila ma-connect sa Nicotomatic na artwork and their personal life or parang ganyan. Sa tingin mo, mag-iiba ka ng style in the future of your art? I'm trying. I am trying kasi although sa Nicotomatic I draw like cartoons, mga flat na mga artworks or mga ganyan. Pero deep inside me, kaya ko kasi mag-drawing ng realism, kaya ko mag-drawing ng whatever, contemporary, parang ganyan. Pero hindi ko siya mapalabas sa Nicotomatic eh, kahit sa painting eh. So, I am in a journey right now na I'm looking for that technique or looking for that element. Paano ko siya basagin yung style ko. Pero it's still Nicotomatic. Kasi I have this one artist na who gave me this advice. This artist is Blick. Kung napansin mo si Blick, yung mga kamay na may smileys, mga ganyan. Taga Cavite siya na artist, is a big artist right now. Yung advice niya is try mo i-break yung style mo. Tapos there's a lot of things na break eh. Yung term na break is either your style or your application or yung materials mo, unconventional ba siya. Basta something na hindi routine na ginagawa mo. Tapos new challenge kasi siya as an artist. So I'm still looking for that journey. So, compared to yung ikaw nung nagsisimula ka, to right now na you're trying to parang go back to your roots or rediscover yourself, ano yung parang mindset mo ngayon in terms of creating art? Kasi ang tagal na, diba? It's always producing eh. Ano lang din eh. I'm striving to have a clear mind clear mind to create my artworks seamlessly. Kasi minsan umabot din ako sa point na hindi ko alam ano yung ipe-paint ko. Tapos may show ako next week or in 2 weeks or 1 month. Blanco pa yung canvas ko. So
minsan malolost pa rin ako. So, kailangan ko lang talaga ng clear yung utak ko, get inspired all the time. Parang fuel siya eh. Kailangan siya meron eh. Lagi. Tell me about yung inspirations mo ngayon. Inspirations ko ngayon, there's a lot. Ngayon kasi nagtry ako, yung approach ko sa art is nagtry akong hindi ako mag-rely kung ano yung nakikita ko sa Instagram tsaka Pinterest. Tapos yung tinitrain ko yung mata ko na to look around. For example, you put yourself into a Japanese supermarket sa isang aisle. Okay. If you look at all the products na nakaline, tapos mga banners, mga ganyan, may makikita ka eh na mga inspirations eh, yung packaging ng noodles, yung packaging, yung poster ng telecom nila, yung mga ganyan. Doon ako nagpipick ng mga ideas eh. Kung ano yung nakikita mo. Hindi lang yung lagi nasa Instagram kasi nagawa na yun eh. Baka makakita ka ng something na hindi pa nagawa. Kasi dahil ikaw yung nag-curate kung ano yung nakikita mo eh. Mga signs sa Hong Kong, kung nasa streets ka ng Hong Kong, nakikita mo yung mga neon lights, mga colors, get inspired with it na parang, oh, okay pwedeng kunin mo yung glow na element tapos lagay mo sa artwork. Parang, all those things, yung mga little things na nakikita mo, get it and try to isama mo siya sa composition mo, parang ganyan. So, I'm trying to inspire myself during travel or yun, the things you see around. Parang ganyan. So, yun. Grabe yung work ethic mo. Feeling ko hindi ka tumitigil. Like, there's no end to art sa'yo, sa mediums mo. And explosive siya right now kasi every time na nakikita ko yung murals mo, like, grabe na talaga. Alam mo yun, from a shirt na nakikita ko lagi sa gig to something now I can actually see in like physical spaces. Kasi dun rin ako na in love kay Garapata nun eh. Yeah. Yeah, so parang to see that now na, tapos yung mga cards na nilabas mo, nako, nung nakita ko siya, wala na for sure. Wala na to for sure. So, yeah. So, ngayon, since parang ang daming artist na gusto ring umupo doon sa kung ano yung mga ginawa mo, ano yung like yung parang biggest takeaway mo na pwede mong i-share sa kanila? Well, yun, just try to be consistent. As in, super consistent talaga. Kasi I have bad days naman eh. We all have bad days, di ba? Pero hindi naman ako umabot sa point na sobrang depressed ko, ayoko na gumawa ng art or ayokong magtrabaho or ano siya. Tinitreat ko yung parang depressed ako ngayon na parang this is just a situation. I just need to rest. Parang ganyan. So, hindi ko talaga tatanggalin yung part na gagawa ako. I just need to rest. Tapos, again, kung ready ka na ulit, under ka na ulit. Pero don't stay too long. Doon sa whole Doon sa rest mo. Kasi, at the end of the day, again, time is gold pa rin eh. So, ano lang, pahinga. Then, balik ka ulit sa ginagawa mo. And, be true to yourself lang. Okay lang naman kumuha ng ibang style. Kumuha ng, mag-bite ka ng mga ibang mga influences. Pero, put it into a priority na sana makakuha ka din ng sarili mong style. So, yun, consistency, tsaka authenticity talaga. As in, yun. And ngayon na dad ka and you're balancing all of these stuff. Yeah. Paano mo nagagawa yung lahat? It's hard talaga kasi painting takes a lot of time eh. Tapos, during the day, absent talaga ako sa family. I'm in the office painting or doing business stuff. I make sure after work, I go to my daughter, I go to my wife, family. Tapos somehow kung hindi na busy, yun, lalabas kami, travel kami.
yun, kailangan lang talaga ng balance. Tapos I'm trying to get my daughter involved na din. So nagpe-paint na din siya ng mga canvas, drawing. Tapos tinuturuan ko siya sa proper na stroke at 3 years old. So nakukuha naman niya so far. So it's really nice feeling. Turuan mo siya paano mag-draw ng horse para, Yeah. 360 moment. Drawing ng Peppa Pig. Peppa Pig. Okay, so before like we wrap things up, meron daw laging question sa lahat ng guests ko, which is like, what are you still a student of sa craft mo? Student, ano lang talaga eh. Patience. Patience. Oh, patience kasi ako naman kahit ilang years ko na ginagawa, I'm still, yun nga, yung saying na be a student of the game. So, ganun pa rin ako eh. I'm still learning. I'm still learning new techniques, new styles. Learning how everything works. Yung sa business, learning kung ano yung mga bagong technologies na magagamit ko, parang ganyan. In order to learn this stuff is you need patience eh. Hindi mo siya dapat madaliin. So yun, parang relax ka lang, tsaka patuloy ka lang. Kasi may mga moments na may mga sparks eh. Once it sparks, you need to observe. Kung may spark yun na, okay yun na. Paano ko yun nagawa? So, i-dissect mo yun na ito yung ginawa ko, parang ganyan. I-reverse engineer mo siya para maging tool mo siya. Na next time, gagawa ako ng something, gamitin ko to. So, yung spark na yun, maging tool na siya. As in, alam mo na paano yun gamitin. Template mo na yun, tapos dagdagan mo na lang. Parang ganyan. Or i-tweak mo konti. So, yun, parang kung may ma-discover ako, yun, parang I stick with it, improvise it. Yun. Perfect. So before we like really wrap things up, tell the people kung ano pwede nilang abangan sa'yo. And ang dami lang pwedeng abangan sa'yo. Right now guys, yun, thank you so much for supporting Nicotomatic. Yun, nandun pa rin yung store namin sa Marikina. May store kami sa Cebu. Nasa Shopee din kami. And may website din kami. Then, yun, hopefully sa mga gallery shows ko din, I hope to see you. May show ako sa September at Force Field Art Space. It's a 4-man show. And for all you Chinese viewers out there, ni hao peng yao. I'll be in China for 3 months, September, October, November, because I'll be painting din sa Meeting of Styles, a graffiti event sa China. I'll be doing 2 cities din. Kung nandun kayo sa Chongqing tsaka sa Suzhou, I'll see you there. Grabe na, memorize mo yung mga names. November, solo show sa Village Art Gallery sa Alabang Town Center. I hope to see you there, and I think that's it. That's my whole year. Okay. So to like leave our audience some insights. Kasi naging assistant ako sa curator ng Pinto Art Gallery before. Yun yung first na trabaho ko. So Nice. To parang see artists when they work. Kasi may mga artists kaming resident sa office namin noon. They were always like inside their own world palagi. And when I see Nick Automatic, I can just see like a history of someone who did it, who freaking did it all. And hindi yun madali, hindi yun overnight. You can see like bata pa lang si Sir Nico, he started it, he never gave up, and he transformed it into something that is 100% still authentically him. So, thank you so much. Thank you so for much. being here. Thank you so much for having me in the pond. In the pond. Yes, guys. So, until next time, I'll see you back here at the pond.